Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, napakadami ng iba't ibang brand ng motor na nandito na sa Pilipinas. May mga Japanese brand, pero karamihan doon brand na nanggaling sa China. Sabi kasi nila, pangmasa. Pero yung iba, hindi talaga kumbinsido. Mura nga, pero mapapamura ka naman daw. Yun nga po yung hinaing nila. Hindi daw talaga ganun katibay yung ibang made in China. Kaya yung ibang nakasubok na, medyo nadala na sila. Hanap na lang daw sila ng iba. Hahanap na lang daw sila ng iba na mura na at matibay pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, karamihan nga po sa mga tao ngayon, nagiging wise na. Pagdating sa pagpili ng motor, mas nagiging maingat na sila. At isa nga po sa mga brand ng motor na masasabi nating mura na matibay pa, wala iba kundi ang brand na Badja or brand na Bajaj. Sabi kasi ng iba, kung ikukumpara sa made in China, dito na lang daw sila. Pero sabi naman ng mga taong may motor na made in China, oh, dapat pinabillboard mo. isa nga po sa pinakabagong latest na motor na nanggaling sa brand na Bajaj ngayon, wala iba kundi itong Pulsar NS200. Isa nga po ang motor na ito sa pinakamabentang sport naked bike doon sa bansang India. Sabi kasi ng mga tao doon, matibay daw talaga. Kaya hindi talaga nakapagtataka na isa ito sa mga pinipili nila. At ngayon nga pong 2024, naglabas sila ng isang updated model. At base nga po sa itsura niya, ang dami talagang nagbago sa kanya. Yung headlight at dashboard niya, ang dami, di ba? Yeah! Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang pinakabagong model ng Bajaj Pulsar NS200 na mayroong 199.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 24.1 horsepower, 9,750 RPM, 18.7 Nm of torque at 8,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 140 km/h. Pero kapag nandito na sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 180 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 12 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 40 kilometers per liter. So para nga po sa isang naked sport bike na may 200cc na makina, napakatipid po niya. Ang sukat ng kanyang gulong 100/80/17 sa harap at 130/70/70 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS. Kaya panigurado kapag sumalik sa Busabos Ironman at itong motor na ginamit mo, huwag ka na lang sumali. Maraming kamote dun. Ang kanyang seat height ay may taas sa 805mm at 168mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 158 kg. Para nga po sa isang sport naked bike na 200cc, sakto lang yung bigat niya. At oo nga pala, ito po ay 6-speed transmission pero wala po siyang slipper clutch. Panigurado may magsasabi na naman dyan, Bibili na sana ako kaso lang wala palang sleeper clutch. mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw nga po, kung mapapansin nga po ninyo yung ilaw niya, halatang nagbago na talaga siya. Sinabi nga po nila yon, new design daw yung headlight niya. Para siyang may ngipin na pangil sa gilid-gilid. Alam nyo yung buyuyog na matapang or bubuyog na matapang. Parang ganun yung itsura niya. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka full digital na. At isa nga din po ito sa mga nagbago na sa kanya. At katulad nga po sa mga nauuso ngayon, meron din po siyang smartphone connect. Na sabi nga po ng karamihan, wala naman daw talagang connect. Nilagay lang naman talaga yan para pang pataas ng presyo. Agoy. At syempre hindi rin po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. At ang motor nga po na ito ay mayroon pong 3 spark plug. Kaya ang ibig sabihin lang po nito, yung spark plug niya 3.
Pagdating naman po sa mga safety features, nilagyan na din po nila ito ng side stand kill switch. Kaya kung sakaling ikaw ay may pagkaisa't kalahating tanga, aba, ligtas ka na. Pero dito, paniguradong ligtas ka. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng pangmalakasang monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil kitang-kita sa mukha mo na bitin ka pa, eto pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At para naman doon sa mga nagtatanong or magtatanong kung ilalabas ba ito sa Pilipinas, syempre panigurado ilalabas yan. Maganda din naman kasi ang feedback ng mga tao sa previous model niya na nandito. At dito nga po sa atin marami din talaga yung mga taong nahihilig sa mga sport naked bike. At pagdating nga po dyan sa kategory na yan, isa nga po ang brand na Bajaj sa pinipili ng mga tao. Kumbaga may ibubuga din naman talaga siya. Pagdating kasi sa looks, quality, etc., palag-palag talaga. Yun nga lang 200cc lang siya. Hindi pa rin siya pasok sa expressway. At panigurado may magsasabi na naman dyan, Bibili na sana ako kaso lang hindi pa napasok sa expressway. o diba? Ganyan sila. Pero magpapabili lang pala sa mama. Pero doon nga po sa India may mga balibalita nga po na may niluluto na daong Bajaj Pulsar NS400 na malaki nga po ang posibilidad na magkatotoo. Kasi kung ano yung gusto ng mga tao, yun din talaga yung susundin nila. At yan nga po ang aabangan natin. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Keep bye.